dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Sige bro, affirmative, bro Junri, pag nag-start ka na, ang time mo mag-start na rin bro. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. So again, once and for all mga kapatid, ang pag-uusapan po namin ngayon ni Pastor Rian Fuentes, actually siya po ang nag-propose ng pag-uusapan. Ako ang naghamon pero siya po ang nag-propose, no, na ito na lang na topic. So ang binigay niya na proposition, so I assume na dalawa kaming mag-affirmative, no? Kasi ang binigay niya is Mary, the Mother of God. Yan. So ako po yung first speaker bilang affirmative. So is Mary the Mother of God? Of course, bilang Katoliko, ang sagot po natin yan mga kapatid is yes. Pero to be clarified, no? Mary is Mother of God, yes, but not ontological. Na, to be clear lang not ontological. Meaning, hindi po galing kay Maria ang pagka-Diyos ni Panginoong Jesucristo o nauna pa si Bering Maria sa Diyos o sa pagka-Diyos. Okay? So when we say Mary is the Mother of God, does not mean na sa kanya nagmula ang pagka-Diyos ni Kristo o mas nauna pa siya sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan po ang una. Pangalawa, Mary is the Mother of God. Hindi po ibig sabihin na ina siya ng tatlong Trinidad. Hindi po yun ang turo ng simbahan. Specific lamang po ang kanyang pagiging ina sa Diyos sa second divine person. So pinapauna ko na ito para wala pong mangyaring istruman mamaya. Kasi baka ang titirahin ni Pastor Rian ang sarili niyang unawa at hindi ang aral ng simbahan. Okay? So what is the really teaching of the church? So tingnan muna natin bago tayo magbigay ng mga talataan sa Biblia kasi importante kung ano talaga ang teaching ng simbahan, no? So dito po sa Fundamentals of Catholic Dogma, mga kapatid na ating pong inihanda, ito po ang teaching ng simbahan, no? Ang sabi ng simbahan, as Mary conceived and bore the person of the God Logos, subsisting in human nature, she is truly the Mother of God. Thus, that title, tandaan po natin palagi, titulo po ito, ang pagiging Mother of God is a title, hindi po essence. Alright? So, thus the title of Theotokos means God-bearer or Mother of God, includes a confession of divinity. So makita natin dito na si Inang Bering Maria kaya siya nagkaroon ng titulong Mother of God dahil kanyang ipinaglihi at dinala sa kanyang sinapupunan ang person of the God Logos, meaning ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya binigyan ng titulong Theotokos or Mother of God dahil ang kanyang ipinaglihi, ipinagbuntis ay the person of God Logos, mga kapatid. Okay, so yun po ang clarification na dapat maunawaan ni Pastor Rian kasi baka mamaya titirahin niya ang unawa niya. So, kinaklaro lang po natin what is the teaching of the church regarding Mother Mary as the Mother of God. Okay? Not ontological, mga kapatid. Okay? Kundi dahil ang kanyang ipinaglihi at kanyang ipinagbubuntis at ipinanganak ay ang person of the second person of the Holy Trinity. Kaya nga dito pa sa isa pang pahayag ng simbahan, no? Sa Fundamentals of Catholic Dogma pa rin, ito po ang ating mababasa.
The dogma of Mary's motherhood of God contains two truths. One is that Mary is truly a mother, that she is she contribute everything to the formation of the human nature of Christ, that every other mother contributes the formation of the fruit of her body. So ito po yung una, no, na contributed yung human nature of Christ po kay Inang Birheng Maria. And second, Mary is truly the mother of God, that is, she conceived and bore the second person of the divinity. Not indeed according to the divine nature, but according to the human nature. So napakalinaw dito na sinabi, Mary is truly the mother of God, that is, she conceived and bore the second person. Okay? Second person po ang sinabi ng simbahan, hindi po ang Trinity. Kaya para hindi maistroman, yung God po dyan na Mother of God is not pumapatungkol sa Trinity, but specifically sa second divine person. Okay, so dahil nakita na natin ang pinaka-teaching ng simbahan, then let us explore the Bible. Kung talaga ba nagturo ang banal na kasulatan na isang babae maglilihi at magbubuntis ng isang lalaki, at yung kanyang ipinagbubuntis at pinaglihi ay isang Diyos, kasi yun ang sinabi ng simbahan, di ba? Kaya siya binigyang titulo ng Mother of God dahil ang kanyang pinaglihi at binuntis, o yung pinaglihi at kanyang dinala sa sinapupunan at pinanganak ay ang God Logos, ang Diyos. Meron ba yan sa Bible? Basahin po natin ang hula ni Isaías, mga kapatid. 7:14 ng Isaiah, ito po ang wika ng propetang si Isaias. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, ito ang sinabi ng simbahan, and bear a son, di ba? And shall call his name Emmanuel. Mamaya malalaman niyo what is the meaning of Emmanuel. Gayunpaman, itong pinagdala niyang pinaglihi at pinagbubuntis, ano ba ito? Sa Isaiah 9:6 naman, ano naman yan? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So napakalinaw, mga kapatid, na ang ipinaglihi at ipinagbuntis ng ating Inang Birheng Maria na ayon sa simbahan kaya siya binigyan ng title na Mother of God, it's because sa hula pa lang ni Isaiah ay magbubuntis at manganganak ang isang birhen, at ang kanyang pinagbubuntis at ipanganganak ay the Mighty God. No, kaya nga dito sa Luke 1 Matthew 1:21 to 23, ano ang pangalan ng batang iyon na ibubuntis at ipapanganak na Mighty God? Anong pangalan? Matthew 1:21 to 23, mga kapatid. Ito po ang wika ni Apostle Matthew na nakasaksi, no, sa buhay ni Panginoong Jesucristo. And she shall bring forth a son, and thou shalt call him his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sa 23 na natin agad basahin. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So yung palang bata, yung Emmanuel, is God, mga kapatid. Kaya nga, again, ang sabi ng simbahan, na binigyan siya ng titulo na Theotokos, God-bearer, or the Mother of God, dahil ang kanyang pinaglihi, ipinagbubuntis, at ipinanganak, ayon sa Isaiah 9:6, Mighty God. Isaiah 7:14, Emmanuel. Ang sabi ni San Matthew, na umunawa sa hula ni Isaiah, sa Isaiah 7:14, ano yung Emmanuel? God with us. Pero kung babasahin natin ang Greek, mga kapatid, no, yung pong pagsabi na Emmanuel, o ito po dito sa part na itong God with us, sa Greek po niyan, mayroon po iyang definite article na ho theos, meaning the God is with us. So yung ipapanganak na bata na pinangalanan ng Jesus is the God.
with us. So napaka linaw po ang turo ng simbahan, mga kapatid, no? Na ang birhen na 1 minute. binanggit sa hula ni Propeta Isaías ay naganap or natupad sa katauhan ni Inang Birheng Maria na nagbuntis, nagsilang sa isang bata na pinangalan ng Jesus, na yung batang Jesus na iyon is the mighty God, the God that with us, Emmanuel. Yun lang at maraming salamat. Iyan. Maraming salamat, bro. At meron ka pang 30 seconds sana, pero okay na siguro yun. Huwag na natin yan, Mr. Moderator. Okay, salamat. At Pastor Fuentes, ikaw na po ba ready magtanong? Meron ka pong 10 minutes para sa pagtatanong at 20 seconds para naman sa pagsagot ni Brother John Ray. So, sige po. I'm ready. Okay. Una ko pong katanungan, bro, John Ray. Sabi mo na regarding po sa pagkaina ni Maria, sabi mo na hindi ontological. So, sa dinami-dami pong kahulugan po ng salitang ina o mother, alin po yung pinaka pinili ninyo o ng simbahan ninyo para sa kahulugan po ng salitang ina o mother? Ano po ang pinaka kinuha po ninyong kahulugan dito? Well, pag sinabi nating mother, ina. No, wala na siyang ibang kahulugan para sa atin kasi pag sinabi mong ina, isang babaeng nanganak ng isang batang sa kanya. Kaya siya mother. Kaya nga in John 2:1, tinawag siya na Mother of Jesus. In Luke 1:43, Mother of my Lord. Kaya yun ang pagiging ina niya, meaning Next sa kanya question. nagmula ang batang ipinanganak. Next question. Next question. Okay, next question po, yung ina, yan lamang po ay translation. O Objection, kaya, Mr. Moderator. Most of the time, Is nagpapaliwanag na siya kung ano yung ina sa kanya. Magtanong lang po siya, Mr. Moderator. hindi, this is a premise, moderator. okay. May counter ka ba, bro? Premise po yung Premise premise. lang. Okay. Nagpa-premise pa Sagot lang niya siya, yun bro. Time niya naman to, bro, John Ray. Sige, premise ka, bro. Pero running time kasi tayo, bro. Yes, ang sagot mo po is ina, ibig sabihin, hindi naman po yun kahulugan, kundi yan po yung translation. Tinagalog mo lang yung mother eh. Clarification, Mr. Meron Moderator. pong, Clarification. Clarification. Oh, Ano yun, bro? hindi lang po ina yung sinabi ko. Ang sinabi ko, ina na nagsilang ng isang bata kaya tinawag na mother. Na yung batang isinilang niya sa kanya talaga galing. Okay. Gets ko. Okay, bro. Paki-rephrase nung tanong, bro. yes, Okay. hindi ko naman sinabi, moderator, na yun lang sinabi niya. Ang sagot niya po ina, at Okay. tinagalog niya po yung mother. Kaya ang tanong ko po dito, marami kasing kahulugan eh. Maraming kahulugan ng salitang ina o mother. Tagalog or English, ina or mother, maraming kahulugan. Sige, bro. Tanong ka, bro. Ano po ang inyong pinakakahulugan? For example, meron itong, ito na lang, 4. Magbibigay ako ng 4 sa iyo. Sabi mo, hindi ito logical. Meron pong 4 na kahulugan po ng ina or mother. Biological, Yun. adopted, stepmother, surrogate mother, o baka Okay. meron ka Maraming pang salamat. Maraming Ano yun salamat sa paglilinaw, no? So, doon tayo sa biological, of course. Kaya nga sabi ko na yung ipinanganak ay sariling kanya. Ibig sabihin, biological. Next okay. question. Okay. Next question. Pinili mo po yung biological. Ayon po sa dictionary, ang ibig pong sabihin ng biological mother, the mother who provides the egg and gives birth. Tama po ba ito ayon sa inyong tema o hindi? Yes, tama po yan. Kasi human works po yan. Pero tandaan po natin na may part ang Diyos. No? So hindi mo pwedeng ipasok ang gawa ng Diyos sa diksyonaryo. Dahil Luke 1:37, there's no impossible with God. Kahit hindi na siya gumamit ng egg. Because God is powerful. So, Next question. labas siya dyan Okay. sa diksyonaryo. Next question. So, nag-agree po kayo according to the definition. Definition lamang po ito sa dictionary. So sabi mo, hindi kailangan ng egg. So ano ba talaga? Kasi biological ang pinili mo. Meron bang egg dito na ayon sa definition o wala?
sa kay Maria, in case kay Maria at kay Jesus Christ? Sa Meron part wala? ng God, dahil God ang gumawa niya, no egg yan, no? John 6 68, sa Good News Translation, hindi na po yan kinakailangan pa ng egg dahil sabi dito sa John 6:68, basahin lang natin sa Good News Translation. Pakita ko lang, no, na hindi na kinakailangan ng egg yan. Next question, bro. Okay, next Next question. question. Tanong mo na lang ulit, Pastor. Okay, yeah, okay lang. Sabi mo hindi na kailangan. So, bro, with a dictionary, ano ba talaga yung pinaka meaning po ninyo ng mother o yung ina? Ano ba yung with a dictionary, hindi po sa opinion mo, may Objection, dictionary Mr. Moderator. Objection lang. Okay, pause the time, pause the time. Anong Yes, hindi objection, niya bro? ako pwedeng pukpukon sa dictionary lang. Kasi ang pinag-uusapan namin dito, Bible, the revelation of the Bible. Sa Bible, ang Diyos hindi gumagamit ng egg. Ba't ka sa dictionary tumatakbo? Biblia tayo. Okay. No, kaya nga sabi ko sa dictionary, part yan sa human. Pero ang sagad, wag mong ipasok dyan. Okay. May counter ka ba, bro, Ryan? Yes po, may counter ako. Kasi ang tanong ko po kasi, meron po kasi yung meaning eh. Nagtatanong tayo ng meaning. It's either biblical Yung counter mo, dictionary. bro, yung counter mo, bro, sa counter objection yun. Dun sa in-object niya, bro. Yes, counter objection nga, moderator eh. Nagtatanong ako kung alin po kahulugan using dictionary. It's either worldly dictionary o kaya biblical dictionary. Kaya gusto ko pong malaman kung ano po ang ibig Okay. sabihin diyan. Okay. Yes ko na. Okay. Bilang moderator sa sa ayos ng debating ito ay ako po ay hahatol na, magdedesisyon na ang moderator dahil po sa unang latag po natin at nasa rules naman po yan na wala naman po siyang binanggit sa dictionary at wala na po ako na sulat according sa dictionary ay hindi po siya papasok po tayo sa rules na wala po siyang inilatag dyan. So, tanong ka ng iba, bro, kasi wala po siya sa dictionary kumuha. Kumuha po siya sa isang dogma at saka sa Bible, bro. Okay, agree ka ba sa dictionary, na biblical dictionary sa lexicon ng ina? Bro, Junri, yes or no? Agree ka, yes or no? Yes, agree tayo dyan. Pero bro, Pastor Rian, biblical basis tayo ngayon dahil ang pagpapahayag sa pagkatao ni Panginoon Kristo sa Bible wala sa dictionary. Sa Bible tayo, ang Diyos hindi gumagamit ng egg. Ano ka ba naman? Next question. Okay, next question. Regarding po sa sinasabi mo, sa presentation mo kasi, sabi mo doon, she contributed. Ito yung kinote mo eh. Sabi dito, she contributed everything to the formation of the human nature of Christ. You said everything. Ibig mong sabihin, itong everything na ito, lahat na po. Kasi everything wala namang ibang ano dyan. Everything ba ito? Lahat na po? Yes or no? Everything of human person. But sa part ng divinity, Matthew 1:20, from the Holy Spirit. Matthew 1:20, no? For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So part ng divinity sa Diyos yan, pero yung everything na galing kay Maria, ang kanyang humanity niya, hindi ang kanyang divinity. Next question. Wag mo nating Next question, bro. Sige, next question na. Okay, next question. Ang ibig mong sabihin, dahil everything, kasama po dito, yung flesh and blood, galing po kay Mary yun para sa yung aral, yes or no? Yes, yung flesh and blood niya sa kay Mother Mary yun galing. But dahil pinagmamayari na yun ng Diyos, Acts 20:28, yung blood na yun sa Diyos na yun, hindi nasa kanya. Kaya nang biling Maria. Kay Maria nagmula, pero dahil pinagmamayari na ng Diyos, it's divine. Kaya nga nakakapagligtas na yung dugo eh. Next question. Next question, bro. Okay, so ibig mong sabihin, yung everything ngayon ay hindi lang yon kay Maria. Ibig sabihin yung, for example, yung dugo, sa Diyos din yon, hindi kay Maria. Kasi sabi mo, she contributed everything about his human nature kasama dugo doon. Is that correct? Nagmamayari na ng Diyos yun. Nagmula kay ng Bering Maria, pero dahil pinagmamayari na siya ng Diyos, sa Diyos na yun. Katulad mo, yung dugo mo, sa mama mo pa ba yan? Sa'yo na yan. Ikaw na nagmamayari ng dugo mo. Gayon din kay Panginoong Jesucristo. Ang pinagkaiba lang sa dugo natin, kaya dugo ni Panginoong Jesucristo, ang dugo ni Panginoong Jesucristo, dugo ng Diyos, Acts 20:28, blood of God. Next question. Okay. Ang ginamit mong, sinabi mo po na
Hotheos, binanggit mo na may Hotheos doon po sa God with us. So, may definite article doon. So, ang tanong ko po sa iyo, ito bang statement that Jesus is God? May Hotheos ba dyan? Yes or no? Jesus is God. Saan clarification mo na, Mr. Moderator? All the time. Yes, Yeah, kasi sige, ang bro. tanong niya kasi sa Mateo 1:23 na Hotheos, tapos ang pinalo up niya, Jesus is God, tapos tinanong niya may definite ba? Para kasing wala doon sa Matthew 1:23 yung Jesus is God eh. Ang doon sa Matthew 1:23 Hotheos, yun ang ginamit ko eh. So medyo mayroong Paki-clarify na lang. clarify kung Pastor, saan banda siya ah. nagtatanong. Okay. Paki-clarify na Kasi nakakalito yung tanong niya. Ginamit ko po, moderator, yung kanyang sinabi na may definite article po yung Hotheos sa Matthew chapter 1, nagbinasa niya 23. So I am talking of now Jesus Christ, about the divinity of Jesus Christ. Mula sa 7:14 ng Isaiah, ginamit niya 9:6. So therefore Jesus is God. So sa statement ba na Jesus is God, Hotheos ba, meron bang Hotheos dyan, yes or no? Yun lang po. Okay. Wala, Pakisagot, kasi- bro. Wala, No, kasi nga okay. Jesus is God. Kasi yung ho kasi dito sa lexical kasi na definition ng ho, ang ibinigay dito na ang ibinigay dito na mga definition sa ho is the, number one yung the eh. Tapos, ito the, this, that, one, Next he, question. she, it. So yun ang Okay, next ng question. ho. Next question. Ayon po sa tema na Mary the mother of God. So yung God po dyan, yung God po, na salitang God po dyan, ano po ang function dyan sa grammar ng salitang God? Doon po sa tema natin na is Mary the mother of God. Ano pong function sa grammar dyan? Sa Catholic theology, function siya sa person, no? Actually, pwede siya sa divinity o sa nature, but sa Mother of God specifically sa person, sa second divine person. Yan po sa Catholic theology, no, na pag sinabing Mother of God, nagpa-function siya doon sa God as person, Next question, bro. doon sa Next persona question. ng Diyos. Okay, sabi mo, pwede sa nature. Tama po ba yung sagot mo na pwede sa nature po yung God po dyan sa statement na is Mary the mother of God? Tama ba yun? Yes or no? Oh, yes, pwede siya kasi even in the Bible, ang God sa Bible nag-refer sa nature, minsan din nag-refer sa person. Pero kinakailangan i-clarify ano ang punto ng pagsabing God. So sa Catholic theology, kilinaro, binasa natin kaganina, yung God na yon ay ang second divine person. So hindi siya tumutukoy sa humanity, but sa Next sa question, bro. person ng Diyos. Next question, bro. Okay, next question, Brother John Ray. The statement Mother of God, sabi mo pwede pwede po sa nature po 'yon. Yung statement kasi Mother of God ang aking tanong. So uulitin ko po for clarification. Sa salitang Mother of God o phrase na Mother of God, para sa iyo yung God diyan, is it nature or person? Person. Binasa na nga natin kaganin ang teaching ng simbahan. Person siya tumutukoy. Ayan, basahin na lang natin. Ayan, no, napakalinaw dyan sinabi ng simbahan, no. Mary is truly the mother of God. That is, she conceived and bore the second person of the divinity. The second person ang ipinanganak niya. So yan ang paliwanag ng simbahan, Pastorian. Next Okay. question. So hindi po ito patungkol sa nature ni Jesus Christ. Yes or no? Yes, sa person of Christ. Dahil ang persona ni Panginoon Kristo is divine. Divine person siya. Okay? Ang tangible kasi is yung person, hindi naman tangible yung nature eh. Okay. So, Last question. all right, last question. Ito pong God, na terminong God, ito po ay tumutukoy sa kanyang divine, right? Divine nature, correct? Divine and person. Sabi ko na kaganina, divine and person. Dalawa nga eh. Depende sa pag-construct ng sentence. Kung ang... Uy, may... Mr. Moderator? Time na yun, time na yun. Ano mo na yung time? May tunog? Ano yun? Time yun, yung time dito sa apps. Ay, sorry. Baka yung tunog. Time na?
apps Sagutin ko muna time yung na. yung huling Sige, pwede tanong. mo pa sagutin. Meron ka pang ano, Kasi na-distract kasi 6 ako. seconds. So, 6 seconds. as I answered na already kaganina, Pastor Yan, yung salitang God, pwedeng divine, pwedeng person. Pero specific sa teaching ng simbahan, yung God na Mother of God is tumutukoy sa person of God, hindi sa divine, sa divinity. Okay. I mean, hindi sa divinity. Okay. Yan, maganda pong balik-taktakan ng dalawang debaters natin at talagang napakaganda ng tanungan at saka latag. Okay. Dadako na po tayo sa ating negative side ng unang latag ni Pastor Ryan Fuentes. Pastor Ryan, pag ready ka na, yung time mo mag-start na. Okay, so ready na po, Mr. Moderator. Okay, una sa lahat po mga kapatid, kaya nga tayo po ay nagiging negative po dito sa tema na ito kasi nga isa ito sa mga napaka magulo na tema po o kaya statement o kaya phrase. Magulo po ito. I just would like to point out, no, gusto ko pong i-point out na kaaalis lamang po o kaya naglabas po ng statement itong bagong Santo Papa ngayon patungkol po merong letter lumabas about sa tinatawag pong Mater Populi Fideles, no, yung the Mother of the Faithful, na talagang ni-remove po nila yung mga ang statement Objection, po Mr. doon. Moderator, objection muna. Ang bihira. Wait lang, Anong objection, objection bro? ba, Mr. Moderator? Okay. Well, specific po ang topic, Mr. Moderator, Mother of God. Huwag na siyang pumunta sa ibang doktrina ng simbahan na inalis. Kasi hindi mo naman alam ang pinaka-teaching ng simbahan, pastorian, para anuhin mo yan, itakil mo yan. Dito ka sa magnigit ka na lang sa topic natin, huwag ka nang pumunta sa iba pa. Ano na yan ang sayo papandamay na yan eh. Hindi mo ba kayang inigit okay. yung tema mo? Okay. Counter po, counter. May counter ka, bro? Sige, bro, Nagpe-present po lamang ako, Mr. Moderator. Nagpe-present pa lang, no? Huwag kang Out of masyadong... topic, Mr. Moderator, isa sa rules natin, di dapat out of topic. Ang bihira. Nasa Moderator, gusto ko po i-point out sa'yo. May Mother of God po sa Mater of Fideles. Merong Okay. Mother of God doon. Okay. Dahil tapos na kayong mag-object, no, bilang moderator at sa ayos ng debating ito, ako yung magmo-moderate, magde-decide na po ako, no. Yung out of topic natin is dun sa pagtatanong at saka sa paglalatag, ano. Pero inaantay ko naman yung latag mo, bro, kung papasok ka kung saan-saan, pakinggan muna natin, bro John Ray. Time naman yung na-consume dyan eh. So, I submit, Mr. Moderator. kung ano, kung Pero saan man siya pumunta. kung marinig natin, Mr. Moderator, na medyo lumihis na talaga, mag-object ako uli, ha? Sige. So, pakinggan lang muna natin kung saan papunta yung kanyang latag, bro. Kasi isasakop niya na talaga lahat yan eh. Diyan siya gagawa ng negation para mapamalian yung pagiging affirmative mo eh. Sige bro, itapak mo lang kung lilihis ka man sa ibang topic bro, itumbukin mo lang yung dapat na magiging Mother of God just sa sinasabi mo bro. Sige bro, continue yung time, continue yung paliwanag bro. Yes, ang intro ko nga po, yung Mother of God na titulo kay Maria, yan po ay isa sa mga magulo po at vague na statement na katulad po sa sinasabi doon, no, yun nga ang gusto kong ipunto. Kaya nga mali yan, it is because that is a vague phrase, statement, Mother of God. So gusto kong point out sa inyo, para sa inyong kaalaman, doon po sa bagong letter na pinamagatang Mater Populi Fideles, meron pong mga inalis dyan dahil po vague. Yan ang aking punto. I will not go to another topic. Napakaganda naman ng topic na to. Tapos pupunta pa akong ibang topic. Wala na ako sa katinuan dyan, mga kaibigan. No? Gusto ko lang i-point out na ito po ay dahil ito po ay naging dogma, kaya hindi na po nila maalis-alis ito. Hindi katulad ng iba na hindi po naging dogma, kinarify nila na hindi po nila tinatanggap ito as dogma dahil nga ito nga pong mga dalawang aral ay vague o kaya nakakalito.
So isa ito na, nakakalito po na aral kasi yung sinasabi niyang Mother of God, no? Hindi talaga akma po doon sa sinasabi ng mga talata sa Biblia, mga kapatid. Yung sinasabi nilang Mother of God. Una sa lahat, nagtatanong tayo ng dictionary kung ano ba ang ibig sabihin kasi binigyan tayo ng pasiunang mga katotohanan na ang sabi niya, hindi raw ontological mother si Mary. That means, mga kaibigan, mga kapatid, hindi nga po siya mother doon po sa pagkadiyos ng Panginoong, o kaya yung pagkadiyos, alright, na existing po, na ontologically, yun pong pinanggalingan ng Diyos, no? Kaya nga, gusto nating malaman kay Brother John Ray kung saan po sila kumuha ng kahulugan ng salitang mother. Una, sinabi niya, biological. Ayon po sa dictionary na biological mother, the woman who provides the egg and gives birth. Yun po yung ibig sabihin. So ibig sabihin, mga kapatid, meron po talaga silang kakaibang dictionary. Ayaw daw niya dito sa dictionary, dito daw siya sa Biblia. O tingnan natin yung Biblia kasi yung Biblia, meron po Greek lexicon po yun. No? Titignan natin kung meron po ba itong kahulugan yung salitang mother. Okay? So, dito, tignan natin sa Greek kung ano po ang kahulugan nitong tinatawag na salita na noun na mother. Okay? Hindi naman ito masyadong mahaba na first presentation. So, let's see. Dito tayo sa Lucas kasi meron po ditong meron po ditong salitang mother. Okay, so that is 3384 po na meter or meter. A mother, metaphorically as the source of something. Ayan, no? The source of something, the motherland. No? Ito po yung noun niya, feminine po ito. Mother, literally or figuratively, immediate or remote. Mother, yun po yung binigay na kahulugan. Kaya meron talaga itong kahulugan eh. So sa kahulugan po ng mother, kahit saan mo pa titignan, hindi po talaga papasok ito yung tinatawag na Mother of God. Kasi una sa lahat, yung God, okay, tanong ko po, ewan ko po kung talagang alam ni Brother John Ray po ito eh. Sabi niya kanina, yung Mother of God, tinanong natin, ano bang ibig sabihin, ano ba ang function ng salitang God doon po sa Mother of God? Sabi niya, pwede daw yun sa nature, maling-mali po si Brother John Ray. Later on, binawi din naman niya. Pero mga kapatid, yun pong Mother of God, hindi po yun, pwede, yung Mother of God, yung God doon, hindi po yun nature. Yan po ay, yun nga ang sinasabi niyang hoteos. No? Yung meron po siyang definite article ng God. Tumutukoy po 'yon sa person. Kaya ngayon, ang tanong doon, yung person na 'yon, aling person 'yon? Sasabihin nila si Jesus Christ. The word God, yan po ay applicable sa Father and Son. So you have to explain to people na si Kristo lang 'yon. Si Kristo lang yun. Kaya nga marami nga pong sinasabi na hindi po natin tinatanggap is because napaka-vague naman ng ano na yan. Bakit hindi na lang Mother of Jesus kung ganun? Kasi that is the second person. At ngayon, kung titignan natin yung Mother of God, yung salitang God, tumutukoy po yun sa divine person of Jesus Christ. Kasi po si Jesus Christ ay may dalawang nature. Siya po ay may divine nature at may human nature. So saan ba dito, alin ba dito yung naging mother? O ngayon, ang mother kasi mga kapatid, kung titignan natin ang mother, yun nga sinasabi niya source of everything. Maling-mali po yung sinasabi ni Brother John Ray, galing daw ang dugo daw ni Kristo, galing sa kay Maria. Mali po. Scientifically and biblically, walang ganyan Bro John Ray. Alam mo kung bakit? Kasi scientifically, hindi talaga magmi-mix yung dugo ng bata at saka ng ina sa sinapupunan. Yung nutrients, yes, galing sa ina yun. Pero yung dugo, hindi po. Kaya nga, ikaw at siguro, ikaw at ang ina mo, magkaiba kayo ng blood type. It's because hindi po magmi-mix, hindi po galing sa iyo lamang yung dugo mo. Kasi yung lahat sa iyo, nanggagaling po yan sa iyong ina at saka yung inyong
ama, 'di ba? Yung DNA natin galing po 'yan, no, 23 chromosomes from the mother, 23 chromosomes from the father. So hindi mo maano kay Jesus Christ. Ang napakagandang definition po ng mother na 'yan dito sa surrogate mother siguro, a woman who marries a woman who carries a pregnancy for intended parents. Yung parang ginamit lang yung womb pero hindi po galing kay Maria yon. Galing po yon sa banal na espiritu, yung kataas-taasan. Sabi po nga dito sa Lucas 1:35 na she will be overshadowed by the power of the Holy Ghost. Kasi nga hindi nga hindi mabubuntis yung birhen. So kaninong gawa yon? Gawa ng Diyos. Hindi gawa ni Maria yon. Ginamit lamang po siya. Now ngayon, yung statement na Mary, the Mother of God, yung tema, yan po ay patungkol lahat kay Maria, mga kapatid. Hindi naman yan patungkol sa Diyos o kaya kay Jesus Christ. Mary, the Mother of Christ, the Mother of God, napakasentro ni Maria. Okay? Mas okay pa siguro yun with explanation yung Theotokos, which is God bearer. Wala po tayong pagtatalo na yung dinala ni Jesus ni Maria sa sinapupunan niya, ayun po ay God at saka man. Kasi dalawang nature yung nasa sinapupunan niya. God ba yun? Yes. Human ba yun? Yes. So ngayon, kung dito tayo sa ibang definition ng mother, ang sabi po sa mother, originator. Siya yung doon nang gagaling. Hindi a-apply kay Maria yon kasi hindi naman galing doon kay Maria si Jesus Christ. Kaya nga inalis ng Vatican po yung mga vague na statement na hindi po, yan ay nakakalito daw . Ngayon, isa ito sa nakakalito. Ang problema, naging dogma na po kaya hindi nila maalis-alis ito pero nakakalito po ito. In fact, ito pag titignan mo po yung kahulugan ng mother, which is yung source and origin, mga ganon, yung God, yung divine na God, yung divine po, hindi po nanggagaling kay Maria yon. Wala pa sa Maria, nandoon na. Divine yon. Okay? So hindi po ito patungkol si Kristo by Diyos o hindi. No? Ito po'y patungkol sa statement na ina ba talaga ng Diyos? Hindi matatawag na ina ng Diyos sa definition ng pagkaina. Even yung God, that is a divine nature na hindi po maipanganak ng kanino. Hindi po walang pinanggalingan, eternal nga bago pa, no? John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Wala pang ina yun sa John 1:1. Dito, God na nga sa John 1:1, wala pang ina. Dito pa sa 14 nung naging tao, doon po may ina. Kaya Mother of Jesus ay tamang-tama. Time na po. Thank you. Alright, ganda po ng latag ng ating negative side. At Brother Junri, Yes, ready ka na po Mr. ba? Moderator. Okay po. Okay. So, doon lang ako magano sa mga sinabi niya, no? Okay, so unang question, dito hinira mo yung mga inalis ng simbahan, no? Pero pinaliwanag mo rin na hindi inalis ang Mother of God dahil ito ay dogma. Tama ba yun, Pastor Ian? Tama yun according po sa article na ipinadala. Kasi nga, ang dogma, hindi na pwedeng alisin yon. Kaya nga, inalis ang aking punto dahil nakakalito yung dalawang statement patungkol kay Maria, inalis yun o kaya binago o kaya nilinaw na hindi po yon dogma at hindi po kailangang itigil na po yun. Next question. So, hindi kasali sa inalis yung Mother of God? Hindi nga. Kasi nga, dogma na, hindi na kailangang alisin. Pero ang punto doon, kasama po ito sa nakakalitong statement. Kaya dapat sanang alisin ito, yun nga, naging dogma. So, hindi po. Next Sabi question. mo kaganina kasi, mali at vague yan. No, mali at vague, nakakalito. Kaya nga, inalis yung iba. So, therefore, yung Mother of God, hindi yun nakakalito dahil hindi inalis. Tama, mali? Mali, nakakalito po yun. Hindi lang pwedeng alisin kasi nga naging dogma na ang nag-alis kasi bagong Santo Papa pa lang ninyo. Hindi niya maalis-alis yun. Kaya nga hindi niya inalis. Pero talagang nakakalito yun. Sige, Next question. leave it to the listener na lang, no? Okay, so dito tayo sa dictionary, no?
Kasi parang ini-insist mo na kinakailangan para maging mother of God siya, kinakailangan pumasok siya sa definition ng dictionary. Yun ba ang punto mo? Yes po. Kasi po, mother or ina, may kahulugan yan eh. Kaya kailangan nating definition, i-define natin. Kasi nga, yun po ang statement. So you have to define mother, you have to define God. Kasi kailangan po ng definition yan. It's either biblical, meron naman tayong lexicons, then sa dictionary din sa ating lingwahe. Okay, maraming salamat. So, mali na sabihin mother of God kasi hindi niya, sabi mo ganina, hindi ina si Inang Bering Maria talaga ayon sa dictionary. Yes, hindi po biological mother na ayon sa inyong sinabi kanina, lalong hindi po sa ontological mother. So kaya ibig sabihin, maling-mali talaga yan. Saan ba siya naging mother doon? Kaya yung statement na mother of God, nakakalito yon. Next question. Ang clarification man Mr. Moderator, Okay. Nung clarification bro. nalito ako sa sinabi niyang hindi mother. Anong hindi mother? Sinabi ko na hindi biological. Sinabi ko ba yun hindi biological? Kasi sinabi niya na sinabi ko daw na hindi biological. Klaruhin niya muna yon. Pakiulit ang sagot, Pastor. Sinabi po niya hindi ontological. Sinabi niya kanina hindi ontological. Hindi yung hindi Ontological pala. mother, hindi yung hindi ontological, yung hindi mother. Ay, yung hindi biological. I mean, hindi biological. Sinabi ko ba yun, hindi biological? Hindi Kasi nga, ontological nga ang sinabi ko bro. Ontological. Kaya clarification nga, so hindi biological kasi narinig ko kasi hindi biological ang sinabi mo eh. Okay, ang sinabi ko po ganito. Sabi mo kanina, hindi po siya mother ontologically. O ngayon, dahil binasa natin yung dictionary na biological mother, hindi rin po. Kaya nga nakakalito. Hindi ko po sinabi na sinabi mo. Sinabi ko na sinabi mo na hindi ontological mother. Okay. Okay, So, next question na. okay, so hindi siya biological mother of Jesus, ganon? So mali sabihin na mother of Jesus. Hindi po. Hindi po mali. Tama po yung mother of Jesus. Yun nga yung last statement ko eh. Kaya nga, doon po siya papasok. Doon po sa apat na definition sa dictionary, surrogate mother. Pero pagka sinabi mong biological mother kasi, doon po sa definition who provides the egg, hindi po siya papasok doon. Saan Next mo nabasa question. sa Bible na si Inang Bering Maria is surrogate mother? Wala po yun sa Bible. Yun wala po yung pala. definition ng salita. Teka muna. May Yun ako pang po ay 15 seconds po. definition po yon sa salitang mother. Dictionary po yon. Kasi nga, sabi ko sa iyo, maraming definition ng mother eh. Doon po sa biblical, lalo na pong hindi. Wala namang mababasa dyan, mother of God, lalo na pong mali ang tema. Next question. Okay, walang mababasa na mother of God. Sangayon ka ba na may mababasang mother of Lord sa Luke 1:43? Yes or no? No. Meron pong mother of my Lord. My Lord, hindi po mother of Lord. Mother of my Lord, sabi ni Elizabeth. At yan po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Hindi po yan tumutukoy sa Diyos o kaya doon po sa salitang Diyos. Kasi po, Jesus Christ is also Lord. Next question bro. So yung pagsabi ni Elizabeth na mother of my Lord, ang ibig niya sabihin pala doon, mother of my Lord na hindi Diyos? Ganun? Ganun ba ang punto mo? Hindi po. Ang mother of my Lord, patungkol po kay Jesus Christ kasi wala pang pangalan si Jesus Christ dyan. Kaya paano niya tawagin? Wala pang pangalan. Kaya mother of my Lord, na yan po ay Panginoon. Kasi ang Panginoong Isu-Kristo, Panginoon. Yung Ama, objection mo na, Panginoon Mr. din yun. Moderator. Objection Kasi po sa time. ang tanong ko, Pastor Ray, pinakatanong ko, yun bang Lord doon sa mother of my Lord, hindi tumutukoy sa Lord na Diyos? Yun ang question ko, Mr. Moderator, kasi Okay. Yes, lumayo yung sagot niya eh. Sagot mo. Anong Sasagot ko counter po. mo bro? Wala na. Sasagutin natin. Uulitin lang natin. Sinagot ko Okay, yun eh. Ito ang sagot. Hindi nga tumutukoy doon po sa tinatawag mong Diyos. At tumutukoy po yon sa person mismo na si Jesus Christ na may dalawang nature. Yung pagka-Diyos at saka pagkatao. Wala pang pangalan. Kaya sinabi niya, Mother of my Lord. Pero hindi po, kasi kung titignan natin, hindi po yan uma-apply. Next question bro. Next question. Pastor Ray, hindi mo ba alam na sa Bible,
Yung my Lord is papatungkol sa Diyos yun. Pag sinabing my Lord or the Lord God ang kasunod dun, hindi mo alam yan, yes or no? Hindi po doon po sa hindi po doon sa Luke chapter 1. May context po na Lord God, pero may tumutukoy na Lord kay Jesus Christ mismo. Pero merong Lord God, Old Testament, tumutukoy po sa Diyos na silang tatlo po yon kasi Trinitarian tayo. Yung Lord God doon, that's the Father, the Son, and the Holy Spirit. Paano mo ipapaliwanag sa amin na mother of my Lord, pero hindi siya mother of God? Yung Lord na yun, hindi yun God? Paano mapaliwanag? O ito paliwanag. Hindi. Mr. Moderator. Okay. Ang pinakahuli kong tinanong, yung pagsabing mother of my Lord, yung Lord yun, hindi yun God? Yes or no? Bro, categorical, yes or no muna, bro. Saka sasagot ka, may Okay. 20 seconds ka. No po. Kasi po, yung Lord doon na God, dalawa po yun eh. Yung Lord, meron po yung God nature, meron pong human nature. So wag mong isahin po yun. Kasi nga, meron nga, tumutukoy lamang po yun kay Jesus Christ. Psalm chapter 110 verse number 1, the Lord said unto my Lord. Next So, kita mo yan? question. Okay, next question. Sabi mo, yung Lord, hindi yun God, no? Ang sagot mo no. Pero sa Luke 1:68, Pastorian, sa Good News Translation, napakalinaw dito, let us praise the Lord, the God of Israel. The Lord is the God of Israel. Sangayon ka ba dito? Yes or no? Ay, sangayon po ako sa kasulat yan. The Lord, the God of Israel, tumutukoy po yan sa tatlong persona. The Lord, the God of Israel. Hindi po yan tumutukoy sa isang persona, kaibigan. Sa Old Testament pa lang, ang Diyos na tatlong persona, the Lord, the God of Israel po yun. Pero nung sinabi ni Elizabeth na Mother of my Lord, tumutukoy kay Jesus Christ. Next question, bro. So, sangayon ka na yung Lord doon is God pala. Yes or no? Yes, sa 68. Okay. Hindi po doon sa Mother of my Lord sa 40, is that 40, 38, 39, 40, diyan po. Yung po sinabi ni Elizabeth. Kasi si Elizabeth nga, again, wala pang pangalan dyan. Pinalitan lamang po yung Jesus as Mother of my Lord. Sino po yun? Tumutukoy po sa kalawang persona yon, which is Next question, the bro. Lord Jesus Christ. Sabi mo, itong 68 tumutukoy sa tatlong persona. Pastorian, ang sabi dito sa King James Version Pastorian, blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Itumutukoy ito kay Kristo Itong Lord God na ito, itumutukoy kay Kristo na pumarito para tubusin tayo, hindi sa tatlong persona. Pastori, paano mo hihilutin yan sa baliktad mong sinabi? Paano? Very basic po yan. Ang Redeemer po, that's the God of Israel, that is the triune God. Kaya nga, una, ang Diyos ang nagbigay kay Jesus Christ, si Jesus Christ ang namatay, yung banal na Espiritu naman yung silyo. Kaya wag mong i-single out yan kay Jesus Christ. That's the God of Israel, the triune God. Triune God, ang sabi dito, He, singular yan no, He. Paano naging triune yung He? Kasi nga, iisa lang ang Diyos Kaya nga ginamitan ng He. Pero that is the Lord God of Israel. Pambira ka. Bakit? Yung Lord God of Israel, hindi kasama yung Ama doon? At saka yung banal na Espiritu? Ginamitan ng He. Kasi nga, isa lang. Gagamitan mo pa naman ng day yan. Next question. So, ibig mong sabihin, yung Lord God na pumarito at tumbos sa atin, yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang ibig mong sabihin. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, yung nakasulat, the Lord God of Israel, yung He hath visited and redeemed His people, yun po ang trabaho ng iisang Diyos, which is the God of Israel, iisa po yun. Hindi po yun tumutukoy kay Jesus Christ lamang. Next question. Kasi Pastorian, sabi mo kaganina, ang nag-visited at nag-redeem yung Ama din at ang Espiritu Santo. Sinabi mo yung kaganina No, pero malinaw kasi dito the Lord God of Israel, for He had visited and redeemed. Hindi naman they ang ginamit They, para sabihin mong ano yan, tatlong persona yan. Singular yan He had visited and redeemed. So, tumutukoy yan sa the Lord God na sa Iso Kristo. Yes or no? No, tumutukoy po yan sa triune God kasi po iisa lang ang God of Israel. Pero dito po sa atin, inireveal ng Diyos na meron pong tatlong persona ang Diyos na iisa. Pambihira, Trinitarian ka pa naman. Sa Old Testament, the God of Israel is one.
Next question. Sa aral mo pala, Pastor, yan, yung he is they? Parehas lang yung he at saka they? Yes or no? Ano, kasi po yung he, ginagamit po yan sa iisang tunay na Diyos. Pagka ikaw po gagamit ng pronoun sa iisang tunay na Diyos, hindi po they po yun. He po ang gagamitin doon kasi iisa lang ang Diyos, lalo na po ang God of Israel, aris in Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Okay, Last so yung question. he nga dito, pag sinabing he, so yung pumarito at nagtubos yung tatlong persona, yes or no? Ano, hindi po pumarito. Ang sabi po, yung visited and redeemed his people, yun po ay iisa sa paggawa ng redemption of God is, redemption of his people is the triune God. Hindi po isa lamang, the triune God. Okay, time. Yan, maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang unang latag ng parehong panig. At napakaganda at mainit-init pa sa sabaw ng tinola. Ang tanungan at anong sagutan ng dalawang debaters. Dadako na tayo sa second rebuttal ng ating affirmative na si Pastor Ryan Fuentes. Di ako pa Pastor bro. Ryan? Affirmative ka nga pala. Oh, sorry. Okay. So, John Ray, ready ka na pag Maraming mag-start salamat, Mr. Moderator. Alright, mga kapatid, no? Sabi niya, magulo daw at vague. Siya yung anggulo ng sagot at vague ang mga sagot, mga kapatid. Napakalinaw eh. Sinabi niya, wala daw Mother of God. Sa Bible, sinabi ko, hindi mo ba nabasa na mayroong Mother of my Lord? Sabi niya, yes, pero hindi din tumutukoy sa Diyos. Mother of my Lord, hindi tumutukoy sa Diyos. Pastorian, please lang, mamaya, maglabas ka ng biblical reference na yung Lord sa Bible, hindi tumutukoy sa Diyos yun. Lalong-lalo na kapag kay Kristo ipinapatungkol, sa Ama ipinapatungkol, sa Espiritu Santo ipinapatungkol, pag tinawag silang Lord, hindi Diyos yan. Napakalinaw dito, ang nagsalita nito, puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid, si Elizabeth. No? Napakalinaw ng sinabi niya dyan eh. Matapos siyang mapuspos ng banal na Espiritu Santo, ang sabi niya dito, and whence is this to me that the mother of my Lord, mother of my Lord, sabi niya, hindi yan pumapatungkol sa Diyos. Anong hindi? Dinanong kita sa 68. Napakaganda dito sa 68 eh. Same chapter lang yan. Ang nagsulat nito, hindi pa iba-iba yung sinasabi. O sa Good News Translation na yung Lord yan, God yan. The Lord, the God of Israel. Sabihin mong hindi God yung Lord. Ano ba naman yung aral nyo? Tapos sabi niya, hindi, yung Lord God yan, yes, kasi pumapatungkol yan sa tatlong persona. He ang sinabi dyan, tatlong persona, he. Singular puro ng he. Sa isang persona yan na pumarito has come. Pumarito has come. Has. Pumarito. Pumarito na ba ang Espiritu Santo nung nandito pa si Panginoong Kristo? Kaya nga tinanong kita, so yung pumarito ba dito para tubusin ka? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Sabi mo naman, hindi. O hindi pala, ba't mo sinabing sa yung the Lord the God dito na in context sa he ay isang persona lang. Isang persona lang yung pastorian. Kaya napakalinaw mga kapatid, itong pagsabi ni Saint Elizabeth na Mother of my Lord, no? Luke 1:43, Mother of my Lord, tumutukoy yan sa kinikilalan lang Diyos. Kasi ang mga Hudyo, hindi nila basta-basta binabanggit ang pangalan ng Diyos, kaya pinapalitan na lang nila ng Lord. Alam mo naman yan. Pero pumapatungkol talaga yan sa Lord, kasi kung babasahin mo ang Salmo, ang Lord ng mga Hudyo, Diyos yan. Salmo 18:2, the Lord is my rock and the fortress and my deliverer, my God. Ano daw, my God? Kapag sinabing my Lord God, nila yan. O Salmo 35:24, judge me, O Lord my God. Yung Lord God yan.
Delikado yung mga Baptist pag nangaral na nawawala na yung essence ng Bible. Isipin nyo ang gawa ng Diyos pinapasok sa diksyonaryo. Kasi daw, kinakailangan ng egg. Wala kang believe sa Diyos na hindi kaya nang mag-produce ng tao kahit walang egg. Wala kang believe sa Diyos. Pastor Ian Fuentes. Nakakatawa naman yung arguments mo. Kinakailangan daw sa dictionary. Si Adan, yung ginawa si Adan. Anong ginawa ng Diyos? Gumamit ba siya ng egg? O nung ginawa ng Diyos si Eva, anong ginawa ng Diyos? Gumamit ba siya ng egg? Oh, basahin nga natin itong John 6:63 mga kapatid. Kasi pagdating sa gawa ng Diyos, walang kinalaman dyan ang diksyonaryo or science. O John 6:63. What gives life is God's Spirit. O nagbibigay ng buhay ay ang Espiritu ng Diyos. Human power is not used at all. Huwag mong ipilit yung diksyonaryo. Pagdating sa gawa ng Diyos, Diyos lang yan. Walang kasali, hindi kasali ang diksyonaryo dyan. Gumagawa ka na lang ng excuse para kontrahin mo talaga yung Mother of God. Wala ang Mother of God kasi vague yan, vague. Ikaw yung vague. Ikaw yung nakakalito ang pinagsasasabi mo. Ang dami niyang sinabi dito na sumangayon siya sa akin na totoo naman talaga na hindi ontological yan. Kasi hindi naman talaga ontological ang turo ng simbahan. Kaya nga malinaw ang turo ng simbahan, title niya yan, titulo. Kailan nakuha ang titulo na iyan? Nung tinanggap niya ang balita ng anghel na ipinadala ng Diyos na ikaw ay lililiman ka ng Espiritu Santo at magbubuntis ka ng isang bata at ang batang iyan ay tatawaging anak ng Diyos. Luke 1:31-35. Anak ng Diyos yung ipaglihin na anak ng Diyos. Tapos nangangailangan ka pa ng chromosomes. Diyos na ang gagawa. Kinakailangan mo pa yung chromosomes mo. Ano ka ba naman? Pagdating sa gawa ng Diyos, huwag mong idalhin ang gawa ng Diyos sa diksyonaryo. Nililimitahan mo ang gawa ng Diyos O 2 Timothy 2:9. Nililimitahan mo, Rian Fuentes, yung gawa ng Diyos na dapat magbase ka lang sa diksyonaryo. 2 Timothy 2:9. Basahin natin to sa magandang balita Biblia. Anong sinabi dito? No? Kasi limitado sa inyo ang salita ng Diyos Kinakandado nyo sa isang argumento. Sabi ni St. Paul dito, ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkatapos na parang isang kriminal. Subalit, hindi kailanman magagapos ang salita ng Diyos. Ginagapos mo sa diksyonaryo lang. Wala ka bang bilib sa Diyos? Na hindi na niya kinakailangan ng Excel para mabuo ang Kristo sa tiyan ng Inang Birheng Maria. Hindi niya kinakailangan ng chromosomes para mabuo si Kristo na tunay na tao. Kasi kinilim mo na tunay na tao siya. Paano siya naging tunay na tao kung kulang ang kanyang chromosomes? Tapos, hindi daw pwede maging anak ni Maria kasi wala daw egg. Saan mo nakuha yan? Saan sa earth mo narinig yan? Sa'yo lang yan, Pastor Ian Fuentes. Ano hindi? Pati ang dugo daw hindi galing kay Inang Birheng Maria. Ano hindi galing? Ang sabi sa Hebrew 2:14, yung laman at dugo, nabahagi natin yun sa mga magulang. Kaya nga sabi ni Paul, pati si Kristo nakabahagi din. Pag sinabi nakabahagi, hindi sa kanya lahat yun. Kung sabihin mo hindi galing kay Inang Birheng Maria ang kanyang dugo, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito. Si Panginoong Jesucristo nakabahagi din. Pag sinabi mong nakabahagi, mayroon siyang binahaginan. Ibig sabihin, mayroong person na pinanggalingan. Aral ng Baptist, puro mali Para lang makakontra. Tapos gamitin pa niyang argumento, may mga inalis na aral. Hindi mo naman naunawaan ang teaching ng simbahan. Bakit yun inalis at bakit nanatili ang Mother of God? Kaya nga tinanong kita So yung Mother of God hindi inalis kasi malinaw yun. Malinaw sa turo ng simbahan na hindi yun vague. Ikaw lang nagsasabi ng vague. Ikaw lang nagsasabi na nakakalito. Kasi nililito mo. Sinabi ko na nga bakit siya tinawag na Mother of God? Ito at laruin natin
First time ko pa lang. Bakit siya tinawag na Mother of God? Dahil ang sabi ng simbahan, ang kanyang ipinaglilihi at pinagbubuntis ay anak ng Diyos. Kaya binigyan siya ng titulo. O yun ang sinabi ko. Mali ba yun? Titulo nga, hindi ko naman sinabi na kaya siya tinawag na Mother of God kasi yun talagang essence ni Maria. Yun ang mali. Pero ang sabi ko, title. Binigyan siya ng titulo ng simbahan na Mother of God dahil ang kanyang dinala sa sinapupunan ay ang anak ng Diyos, the Almighty God, Isaiah 9:6, Isaiah 7:14. Ang sinyales na ibibigay ng Diyos, isang birhen, magdadala at magbubuntis ng isang bata na tatawaging Emmanuel. Pero sasabihin mo, mali ang turo ng simbahan, ano lang ang ipinahayag ng banal na kasulatan, itinuro ng simbahan. Pero sabihin mali yung Mother of God kasi sa New Testament, sinabi ni Saint Elizabeth, santo na yun, puspos ng Espiritu Santo, Mother of my Lord. Huwag mong sabihin na yung Lord hindi God. Pagpapawisin ka talaga ng malaking singot pag hinanapan kita niyan, saan yan sa Bible ang Lord hindi God. No daw, sumagot siya ganun na. Sabi tanong ko, so yung Lord ito hindi God? No. Nakakahiya naman yung aral niyo, pastorian. Sabi mo sa akin, ano daw ako? Ano yung sinabi niya? Na ay, sayang, natapos na. 10 minutes lang kasi. Okay. Salamat bro. Yan, ang ganda. Ganda ng malatag. At dako na tayo sa question and answer. Pastor Ryan, ready ka na ba bro? Okay, ready na. Okay. Una kong katanungan, gusto ko lamang pong klaruhin ito, linawin ito. Brother John Ray, verbatim, letra por letra, sinabi ko ba sa iyo na kailangan ng egg ni Mary para mabuo si Jesus Christ? Yes or no? Based sa mga tanong mo sa akin kanina, yes, yun ang understanding ko na kinakailangan ng egg kasi sabi mo nga ang tanong mo nga egg Yun ang tanong mo Oh. So, for sure, ang konteksto mo yung kinakailangan ng egg para maging magmula talaga si magsuki-suki ng Birheng Maria kasi ang argumento mo, hindi siya Next ina question. ng Diyos. Next question. Next question. Dito po sa Luke 1:68, sino nagsasalita po dito? Si Zacarias ang nagsalita diyan at ang sinabi ni Zacarias isinulat ni Lucas kasi si Lucas ang nagtala. Pero yung pananalita sa Luke 6:68, si Zacarias yon, sinabi niya ang ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya. Na Next question. ang Lord is God of Israel. Next question. Ibig mong sabihin, hindi mo alam na si Maria po ang nagsasalita dito. Yes or no? Ang sinabi ko nga si Lucas. So ngayon kung mali ko diyan wala namang kung magkamali tayo sa tao. Pero ang ano diyan yung mensahe na yung the Lord doon is the God. O kung nagkamali man ako sa persona, sa'yo na yun. Pero ang mensahe na the Lord is the God yun. Yun ang mensahe doon, the Lord, the God. Next question. Okay, dito po sa ginamit mong awit 18:2 tsaka 35:24, meron pong awit na tinutumutukoy po yung ginamit po yung salitang Lord. Awit 110 verse number 1. Dito sa dalawang Lord dito, alin dito yung tumutukoy kay Jesus Christ? Alin dito? Yung unang Lord o pangalawang Lord? Yung pangalawa kasi yung Lord na una sa Ama yon, yung pangalawang Lord yun sa Jesus, pero yung Lord nga God yan. Alin man dyan, God pa rin yan. Ang argumento mo, yung Lord hindi God. Sinabi mo ganina, hindi God yan. Problema mo na yan. Alin man sa dalawa dyan, puro God yan. Next question. Okay. Ito bang God dito po na pangalawang Lord? Sabi mo ang pangalawang banggit ng Lord, ito po yung tumutukoy kay Jesus Christ. Ito ba ay merong dalawang nature, yes or no? Sa Old Testament, clarification mo na, Mr. Moderator.
Tumutukoy po Sa tayo saan pa rin awit, Old Testament. Oh, sa awit wala pang human nature diyan. Isang nature pa siya diyan, divinity pa siya diyan. Pero binanggit yan uli sa Mateo 22:44 na sinabi kinot ni Panginoong Kristo na yung sinabi ni David na yung Lord saka yung isa pang Lord. Sinabi ni Panginoong Kristo at tumutungkol sa kanya. Kaya sa Mateo 22:44, same context, question, bro. mayroon na siyang dalawang nature. Okay, dito po sa John chapter 1 verse 1, the Logos is already God. Sabi po dyan, kay Theos and Hologos. God na po yung Theos, which is tumutukoy kay Kristo. Akma po ba ang salitang or ito pong phrase na Mother of God sa John 1:1? Yes or no? No, sa John 1:1 hindi pa kasi nga sabi ko nga ay ontological, hindi siya Mother of God, ontological. Kaya nga klinaro ko diyan, ontological meaning wala pa ang buong mundo, wala pa si Birheng Maria umiiral ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga hindi siya Mother of God in her essence, hindi nga eh. Kasi nga not ontologically. Yun ang sinabi ko Next sa iyo question. kanina, kaya wag mong gamitin 'yan. Okay. How about po yung statement na Jesus is God? Yung God po doon, Hotheos, yes or no? Jesus is God, Hotheos. Depende sa text na ginamit Yes or mo. no po? Yes or no? Depende nga sa text na ginamit mo. Kasi kung sa Greek, yung Jesus... Teka, objection, moderator. Okay. Pakinggan mo natin yung objection. Unahin mo na yung yes or no, tapos explain niya Counter na objection, Mr. depende. Moderator. Kaya yan nga, yan. Counter objection. Yan nga, Okay. kinaklaro ko kaganina, Mr. Moderator, since wala itong 10 seconds, so paano kung wala sa categorical yung sagot? Oh. Kaya tayo may rules na ganyan, bro. Kung walang may sagot na categorical, next question agad yan. Ngayon, kung meron kang sagot na both, that means consider yan na may Hindi, may sagot ka. clarification mo naman, both Mr. yan. Moderator, kasi ang gusto kong malaman, saan kinuha niya yung text? Hindi yung verbatim lang. Kasi minsan verbatim, wala naman sa original Greek. So, clarification O clarification. ka. Sabi ko, kinakailangan i-clarify kung saan niya kinuha yung Jesus is God. Tingnan natin sa Greek. Kasi sa Greek tayo magbase. Kasi Hotheos ang tanong niya eh. Okay. Pastor Ryan, pwede mo ba kaming ma-clarify dun sa katanungan mo? Dito po ako nagtatanong sa statement na Jesus is God. So, Jesus is God, no? So, letra por letra po yan, babasa mo lang sa Biblia o hindi, naliniwala tayo that Jesus is God. So, ang tanong ko po, kung ito bang God dito, ito ba ay Hotheos, kung atin po itong isalin sa Greek, yes or no lang naman yun. Kanina Okay. kasi Pastor ang tanong mo kasi sa akin kanina, ang kagamitan ng God. Sabi ko nga ang kagamitan ng God pwede sa nature, pwede sa person. Okay, ano na, moderator? Okay. Kaya tingnan natin sa okay. Greek yung Hotheos. Ang sagot, ang tanong mo Moderator's kasi, time. Hotheos, Greek yun. Okay lang. Okay, sige. Bilang moderator sa pag-aayos ng debating ito, ako po magde-decide. I think pasok yung tanong ni Pastor Ryan. Kung masasagot man o kung hindi man masasagot, kung wala po, pumili ka muna ng categorical question, bro. Tapos kung both, pwede po naman paliwanag, may 20 seconds ka. Kung wala, bro, next question tayo. Yes, Mr. Moderator, ang sagot natin dyan, both yan kasi sabi ko kaganina, pag sinabing God, pwede siyang gamitin sa person, pwede siyang gamitin sa nature. So kung i-Greek niya, Hotheos, the God, meaning tumutukoy sa persona ng Diyos, pupwede. Pero pupwede rin siya sa Jesus is God na yung God pwede mong magamit sa kanyang divinity. Meaning Okay. Jesus is eternal. Next question. Next question. Meron pong Hotheos dyan po sa John chapter 1 verse number 1. Kanino po tumutukoy yun? Ang paklaro, ano yun? Yung Hotheos sa Sa John 1:1. anong version? Anong verse ang sinabi mo? John 1:1 po. Just one, bro. Tapos, sige. Yung definite noun po dyan o definite na noun na Hotheos. Okay? Kanino tumutukoy po yun? Dalawa kasi ang pinapatungkulan dyan, yung sa word, the word and the God eh. Dalawang Hotheos yan dyan eh. Sa Greek eh. Hotheos, tapos Hotheos din. Diba yung logos, Hotheos, tsaka yung kasama siya ng Diyos. Hotheos din yun eh. So alin doon ang tanong mo? Okay. Para sa iyo pala yung tugnay number 3 that kaiho logos
I mean, yeah, Kai Kai Hologos, Kai Hologos, Hoteos. Kai Hologos, Oh. ano yun? Kaya nga, And the word- objection and the mo word naman si was- moderator. Teka Para lang. hindi And the tayo, word was, objection Yeah, muna ako, sige. Pastor, objection muna. Para hindi tayo magmukhang ano dito ba, yung bang basahin mo na lang yung Greek muna tapos itanong mo. Huwag yung basahin mo muna yung whole Greek, bro. Kasi nagtatanong ka sa Greek eh. Tapos pinapaano mo, hindi naman natin, hindi ko memoryado ang Greek kasi. At Yeah, tanungin mo yun na po lang. yung, Oo. Kay ano po bro, kay Theos and Hologos. Kay Theos and Hologos. So yung Theos po sa iyo doon, yung sugnay number 3 ay yun po ay Tingnan ko na definite. lang, Mr. Moderator, tingnan ko na lang clarification para hindi ako magkamali ng sagot. Kasi Greek na Sige, siya, pause punta muna. na siya eh. Okay, pause. Oh, No problem, muna. no problem. Kasi Para- ano to eh. Para maano tayo kasi dito na siya nagtatanong sa Greek, hindi na sa Mother of God eh. John 1:1. Greek. Para malinaw, hindi tayo magama ng ano lang kasi Greek to. Hindi naman tayo mga Greek speaker. Tingnan ko lang hoen ap arke ho akikumam o amen o heorak amen to is optalmo is hemon ho etisamateya kai hai eres hemon epelepesan pen to logo. So tumutukoy sa word tes zoes. So alin dito yung tanong mo, bro? Dalawa lang yung Theos diyan, bro. Dalawa yung Theos. So Who saan po and doon? anong Greek yung ginamit mo sa ano nga sa kasi walang nabasa kong Theos dito eh. Wait lang nga sa interlinear nga. Yung pong bro, yung pong Tonteon, Hoteos po 'yon, pero in Ayun, other titingnan ko sa interlinear para sigurado tayo. Sa interlinear ko na lang babasahin. Oh, Hindi, ang English na lang natin, bro. Objection ay ano hindi lang kasi natin sa Greek ka English. nagtatanong, bro. Mahirap yan. English tapos sa Greek mo ikinukonek. Eh ako hindi ko memoryado ang Greek eh. Kaya nga, Mm. English natin. O Dalawa sige, lang yung God asan dyan, bro. dyan yung tanong mo dito na Yes. Hoteos? Sige bro, i-rephrase mo makinig. yung tanong mo, Oh. Pastor Makinig ka, Ryan, para sa makinig ka. English. Yes, makinig ka. Dalawa lang po yung sa English dyan, dalawa lang po yung God dyan. So, alin po dyan yung tumutukoy? Saan po dyan yung meron pong tinatawag natin na definite noun na God? Alin doon? Yung Theos nga saan dito sa Greek yung Theos? Ang problema, wala akong nabasang Theos dito sa Objection. Greek. Objection, moderator. Teka. Ano objection mo bro? English na po ito. Iwan mo na yung Greek kasi ano tayo doon. yung pala. Theos bro, Greek yung bro. Ano ka ng tanong eh. Sige, ano na lang yung tanong mo sa Yung English. Theos bro, Greek yun. Kanina Yun yung Greek English, bro. eh. Tapos ngayon English na Oh. naman. English nga ang sabi ko. Ito Kung English God, na. God Kaya- bro. Sige, Moderator, sige, wait, itanong tingnan ko English ang- ko na nga Kailangan. kasi mahirapan tayo pag i-Greek natin eh. Gusto Kaya mo nga i-Greek natin? Oh, kaya nga mahirapan talaga tayo. Ikaw Itanong mo ng English bro. Teka lang. Kaya English na Teka tanong lang. ko, Ikaw moderator, nag-Greek eh. English. O sige, ano Ang yung tanong mo dito sa makinig- John 1? Wait, Tanong mo, John Makinig ka 1. bro, makinig ka bro ha. Sige. English po ang aking tanong. Dalawa lamang po ang salitang God dyan sa John 1:1. Alin po sa dalawang God ang definite noun dito? Alin? Okay, basahin ko lang para maano natin kung alin ang definite noun dito. The Lord was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Actually, puro sa definite eh. Oh. So, anong tanong mo dyan? Okay, sabi mo Polus definite. All right. So ngayon, ibig sabihin meron po kayong ano po ang English translation po ninyo diyan o translation na definite po yung dalawang God ay definite po 'yon. Sa aling pong translation ng Kasi Bible? tumutukoy man siya sa each person, sa Father and Son. Oh. Okay. So, Sige. yun ang understanding ko. So, next question na at doon tayo sa Mother Sige of po. God. Wala Next na yung question Mother. po. Sa God ka na lang. Ito po ang itong salitang God, brother, dito po sa Mother of God. Ito pong Mother of God na salita. Iyan ba ay tumutukoy sa divine nature of Jesus Christ? Yes or no? Sa aral namin?
Hindi po, yung yun nga yung Kaya nga sa Mother of God na aral namin, saan siya tumutukoy? Okay. So binasa na nga natin kaganina bro, papastorian, paulit-ulit na lang tayo, binasa ko na ang malinaw na sinabi ng simbahan. Ulitin ko muna yung tanong kasi you have to answer it directly. Sige. Pause the time. Pakiulit bro. Sige, Okay, pakiulit bro. linawin natin Oh. ito bang salitang God dito po sa statement of phrase na Mother of God, yan ba ay divine? Yes or no? Divine person. Yes, divine person. Okay, dito sa teaching ng simbahan, malinaw yan, no? Mary is the mother of God, that is, she conceived and bore the second person of the divinity. Napakalinaw dyan, person ang binore eh. Next Kasi, question bro. Ang nature, hindi naman pwedeng ibor yan na nature na walang person. Abstract yung nature eh. Next question. Okay. All right. Sa salita po na ina o mother, isa po sa definition dito is source or origin. Tanggap mo ba yan sa Mother of God na statement? Yes or no? Clarification, Mr. Moderator, kung yung point ba niya sa origin of nature or origin of yung pinanggalingan lang? Alin sa dalawa? Kasi mayroong origin na pinanggalingan, mayroon ding origin sa nature. O alin sa dalawa yung tinatanong niya, Mr. Moderator, para maklaro? Pinanggalingan. Go ahead. Pinanggalingan. Okay, pinanggalingan sa kanyang pagkatao, sinang Binang Maria, Galatia 4:4, na sinabi dito sa Galatia 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. O ipinanganak, doon ang galing siya kay Nang Birheng Maria, siya ang nanganak na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. O next question. Next Okay, question. sa dalawang nature ni Jesus Christ na human and divine, okay, sa dalawang nature niya na human and divine, saan po, alin po sa dalawa yung nagiging origin or pinanggalingan po ni Mary? Alin po doon sa dalawa? Ang pinanggalingan, ang origin na galing kay Mother Mary din, ang humanity. Pero again, ang kanyang ipinagbuntis, pinaglihi at ipinanganak ang person, hindi ang nature. Nature is an abstract term. Ang person, ang pinaglihi talaga kasi yun ang concrete term. Ang nasa sinapupunan niya, nature, ang person. Na yung person may dalawang katangian. So yung Next dalawang question. katangian subsist sa person niya. Okay. Sabi mo, iba po yung person saka iba po yung nature. Yung pinanganak, person. So ito, Yes. tanong. Ito bang Mother of God? Yung God dyan, tumutukoy po ba yan sa person o sa nature? Person nga, second person nga. Ayan na nga, oh. Paulit-ulit na lang yung tanong eh. Wala ka na ba ibang tanong? She conceived and bore the second person. Next question. Next Okay, question. so tumutukoy po ito sa a person yung God. Now ngayon, itong statement that Jesus is God, tumutukoy po ba yan sa person o nature? Depende sa context mo kasi pwedeng gamitin yung God sa eternal, meaning nature niya is eternal. Pwede din siyang gamitin sa person na yung Jesus is God in His person. Kaya nga sabi ko, dalawang term o pwedeng gamitin yung God sa dalawang magkaibang context. Pero sa Mother of God, specific ang tinuro ng simbahan, person, hindi nature. Kasi ang nature is abstract. Next She question. conceived and Last bore the question. second person. Last question Okay, bro. at ayun po ay yung God na yon sa Mother of God na statement of phrase, Mother of God, sa titulo na yan, yung God po doon ay applicable po sa tatlong persona. Tama, mali? Clarification muna. What's the time? Kasi Mother of God ang topic, tapos ang tanong niya, yung God pumapatungkol ba sa tatlong persona na Hindi po. na naging ina ni Nang Birheng Maria? Yun ba? Yes or no? Ayan, klaruhin Hindi ko lang. po, hindi ako nagtatanong na pumapatungkol. Ang tanong ko klaruhin po, natin. applicable ba yung terminong God? Applicable ba yon sa tatlong persona? Yes or no? Sa Mother of God nga na question mo. Opo, yung Mother of God na phrase nga, merong God dyan sa Mother of God. Okay. Yung terminong God, is it applicable to the three person No, of no, God? Yes or no? no. Kasi malinaw nga dito sa simbahan, second person. Kaya nga sabi ko ganina, klinaro ng simbahan ano yung meaning ng God dyan. Conceived and bore the second person, not the Trinity. Yan. Thank you. Time. Right.
Ayan po, at natapos po ang mainit-init na tanungan sa ikalawang rebuttal. Okay, diretso na tayo sa second rebuttal ng ating negative. Teka bro, pwede ba mag-break muna 1 minute para ano lang? Makaihi mo na, makaihi. Okay, sige. Alright. Yan, habang nagbe-break tayo, ay binabati ko po ang lahat ng nanonood dyan sa Facebook at sa YouTube. At hindi ko na po kayo maisa-isa dahil po medyo mahaba-haba ang listahan. At binabati ko po ang mga kasamahan ko sa Letos Bottom, ang founder namin na si Nash Benavides at si Boy Letra. Magandang gabi. Sila po ay medyo busy ngayon. At ako lang po ang munang pwedeng umakyat dito. Alright. Okay bro, ready ka na bro? Okay na po ako. Baka si nag-CR din. Ayan bro, baka may gusto kang i-plug dito na programa. Baka may mga programa kayo sa Baptist bro habang nasa CRC. Yes, salamat moderator. The Real Baptist Christian Apologia TV, tsaka sa aking YouTube channel po, R.A. Fuentes Apologetics. Pakibisita naman doon, mga kapatid. Okay, go ahead. Sige bro. Okay na? Okay, 10 minutes. Alright. Okay, so go. Inaayos lamang po natin yung mga pagtatanong minsan na tricky kasi mga kapatid eh. So, yun po. Ang aking punto lamang po kanina, tinanong natin doon po sa Lucas 1:68 kung si Elizabeth pa rin ba ay nagsasalita doon. So basically, nabanggit niya na si Zacarias, which is unang sagot niya tama. Pero nung inulit natin yung tanong na iba na hindi na po siya sigurado baka meron ang mali doon, pero hindi po, tama po yung una. Pero ang punto doon, hindi na po si Elizabeth yon. Kasi nga, si Elizabeth sabi niya, Mother of my Lord, hindi po katumbas po, hindi ko po sinabi na hindi raw yon God, kuno. Ang kanyang tanong kasi minsan, pumapatungkol, mga ganon, no, di ba? Kung sino ang pinapatungkulan. Ang pinapatungkulan po sa sagot natin ay si Jesus Christ. Kasi nga, una sa lahat, wala pang pangalan si Jesus Christ. So, paano niya i-address? So tinanong natin doon po sa awit 110 verse number 1. Alin dito tumutukoy kay Jesus Christ? O itong Lord na pangalawa, the Lord said unto my Lord, diba? Sabi niya, meron dalawang Lord dyan eh. Kaya pag sasabihin ni Elizabeth, Mother of my Lord, saan? Kanino tumutukoy yun? Diba? So napakalinaw po na yan po tumutukoy kay Jesus Christ. Si Jesus Christ kasi, meron po siyang dalawang nature. Divine and then human nature. Sabi niya, yung pagka-ina daw ni Maria, doon daw sa humanity, pagkatao. Yun ang tama. Kaya nga, hindi nga pwedeng tituluhan nyo ng Mother of God kasi yung God, tumutukoy po yun sa kanyang divine nature. Hindi siya naging ina doon. Kung sasabihin nyo that Mary is the mother of Jesus Christ, okay na yun. Kasi si Jesus Christ, may dalawa siyang pagka sinabi mo, who, okay? To whom naging ina si Mary. To Jesus Christ, the second person. Now, what, no? What? Ano yung kanyang ipinanganak o ano yung kanyang kung saan siya po ay nanggaling doon o kaya doon po nag-exist o kaya umiiral. Ano doon? O alin doon? Doon po sa human nature, hindi po sa God nature o divine nature. Pambihira naman. Kaya nga nakakalito mga kaibigan. Nakakalito Nalilito nga po ang ating kausap, si Brother John Ray, gini-Greek natin para at least, sa Greek kasi malinaw na may ho, may ton, kasi isa lang yung dyan, Brother John Ray, hindi mo na yata yung video natin. John chapter 1 verse number 1, isa lamang po yung hotheos dyan. Dahil po siya naging object noun, ginamitan po siya ng ton, ton, theon. Yun po ay hotheos lamang. Depende po sa case o kaya sa kanyang function, which is object noun, naging ton, theon. Pero hotheos pa rin yan. Hindi po hotheos ang John 1 na 3. Brother John Ray, saan mo nakalap yun? Na hotheos yan? Hindi nga. Binasa ko nga sa iyo sa Greek Kai theos, enho, logos.
Yung theos dyan, wala yun, hindi yun definite. Kaya nga, yan po ay qualitative. Ang punto kasi ng tanong ko, Brother John Ray, kung naalaman mo lang yung function ng word sa grammar, kasi yung maling-mali na inyong premise, tsaka inference, yung maling inference ninyo that Jesus is God, Mary is the mother of Jesus, therefore Mary is the mother of God, mali yun. Kasi yung Jesus is God, yun po ay qualitative, hindi po yun definite. Yun po ay tumutukoy, nagdi-describe po yun kung ano po si Jesus Christ. That is, Jesus Christ is divine. And then you can say, Jesus Christ is God and man. Hindi po pwedeng God lang. Kaya God and man. Yan po ay qualitative, hindi po yan definite. Yung definite po sa John 1:1, doon lang po yung the word, yung po yung hotheos prostonteon, no? Yung tonteon lamang, yun po yung may definite article doon, Brother John Ray. Okay, so ngayon, kaya malilito kayo kasi hindi nga po yan akma na inference na sasabihin mo, Jesus is God, Mary is the mother of Jesus, therefore Mary is the mother of God. Hindi po. Jesus is God and man. Now, Mary is the mother of God. Yung titulong yon, yung God na yon, yun po ay definite po. Yan po ay tumutukoy sa person. Ngayon, yung Jesus is God, sasabihin niya, depende daw yun sa paggagamit. Ano depende sa paggagamit? Ginamitan ka na nga, Jesus is God Pagka sinabi mong Jesus is God, yun na po yung gamit. Hindi na po pwedeng gawin mong person yun. Kundi, yan po ay tumutukoy sa kanyang essence o kaya nature niya, that Jesus is God plus man. He is God and man. Kaya kailangan mong linawin yun. Mary, the mother of God. Alin doon siya naging mother, naging origin, saan ba naging source si Mary doon? Wala Naging source lamang po siya doon po sa humanity. For example, yung nutrients, sabi pa niya yung dugo daw. Kakatawang aral, no? Mary is the mother of Jesus, that's all. Period. Bakit niyo pa? Kasi pagka gagamitan niyo po ng Mary the mother of God, ini-elevate yung matindi si Maria Kaya nga, hindi na nga po yun tinatanggap yung mga vague na mga, bakit vague? Kasi yung last kong katanungan, Brother John Ray, ito bang mother of God? Yan, yung God ba dyan na noun? Is it applicable to the three persons? Sabi niya, hindi raw Hindi raw. Applicable po yun mga kapatid, yung salitang God sa Mary, the mother of God, yung God yan, applicable po yan sa Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nga, kailangan mong ipaliwanag, ay ang God yan, tumutukoy lamang yan sa second person. Ayun ang problema. Kasi ang titulo nyo mismo, malabo. Nakakalito. Kung sasabihin nyo, Mary, the mother of Jesus, okay na yun. Mababasa pa natin yun sa Biblia. Bakit? Kasi po, sa inyong pagka-Marian, ini-elevate nyong matindi si Maria. Ginamit lamang yan Kung titignan natin ngayon, scientifically, yung surrogate mother, yun yung pinaka-akma doon. Sasabihin mo pa sa akin, sabi ko raw, kailangan daw ng egg, pambihira ka naman. Ang sabi ko sa iyo, pagka gagamitin mo yung mother na ang definition ay biological, pag biological, kailangan ng egg. Hindi ko po sinabi na kailangan ng egg ni Jesus Christ para mabuo siya. Kailangan ng egg ni Mary, mali. Hindi ko po sinabi yun. Yung sagot mo kasi, biological at hindi ontological. Kung biological, according sa dictionary, pag biological mother, kailangan ng egg. Kaya nga, ang pipiliin ko pa, mas pipiliin ko pa yung about sa mother, yung surrogate kasi nilagyan lang yun ng hindi niya anak. Ginamit lamang yung sinapupunan. Yun ang nangyari kay Mary. Ginamit lamang sinapupunan. Kaninong gawa lahat ng Diyos. Sabi niya, the source of everything daw si Maria. Pambira ka naman doon. Everything. Ano yun? Ulitin natin para linawin natin. Itong kinote niya, sabi niya, she contributed everything. Pambira. She contributed everything. Saan po ang Diyos doon? Wala na. Kasi everything. Ang kinocontribute ni Mary, mga kaibigan, yun lang sinapupunan, pero yung everything na ginagawa ng Panginoon, di ba? Yung dugo,
lahat ng pagbuo doon kasi hindi nga po, no, miracle po yun kasi hindi nga po mabuntis yung Birhen. Kaya dapat ang inyong pasalamatan sa pagbubuntis ni Mary, ang Diyos, hindi si Maria. Kaya nga maling-mali po yan. Ituluhan po na naman, Mother of God, yung God na yan, applicable yan sa tatlo. Kaya nga kailangan yung ipaliwanag. Kailangan yung ipaliwanag. How about Mary, the Mother of Jesus? Finish everything, lahat. Okay ng lahat. Mary, the Mother of Jesus. Is Jesus God? Yes. Is Jesus man? Yes. He is God and man. Kasi ang kahulugan ng Mother, source, origin, di ba? Maraming kahulugan yan Kaya mga kapatid, yan po yung maling-mali na titulo. Yung titulo na yon, bunga po yon sa pag-elevate kay Maria, pinapataas nyo na masyado si Maria. Ngunit si Jesus Christ, hindi. Hindi pinapataas niya, hindi ini-elevate niya si Maria. Tinatawag lang niyang woman, di ba? Sa John chapter 2, woman, what have I to do with thee? Babae, ano bang pakialam ko sa iyo? Pambira mga kapatid, no? Pero ini-elevate ng mga Romano Katoliko, no? Ang ili-elevate natin ang Diyos, siya yung lahat doon, everything doon, ang Diyos po ang gumawa doon, hindi po si Maria. She did not contribute everything, kinikontribute lamang niya yung womb niya, hindi po everything, pambira mga kapatid. Isa pong napakamaling aral po at saka titulo yan, pero kung sasabihin niyo po si Kristo ay Diyos na nasa sinapupunan ni Maria, si Kristo ay Diyos at tao, tama po yun. Maraming salamat. Maraming salamat, Pastor. At ay diretso na sa question and answer para kay Bro Junry ng affirmative side. Ready ka na, bro? Yes, Mr. Moderator. At ang mga narinig ko sa kanya na hindi pwedeng tituluhan ng Mother of God, no? Mali ang titulo ng Mother of God. So, mali ang titulo ng Mother of God dahil siya ay hindi Diyos. Yun bang punto mo, Pastor Yan? Hindi po. Ang punto ko po is that yung God kasi applicable yun sa tatlo. Kaninong saan doon? So applicable. Number 2, yung kahulugan po ng Mother, hindi po magiging source of God si Mary. Hindi po siya magiging Next question, origin bro. of God. So you have to define ano po ibig sabihin ng Mother. Next question, bro. Okay, so dahil yung God. So biblically speaking, pag sinabing God, automatically ba pumapatungkol agad sa three persons? Yes or no? No, kasi po Okay. depende sa context. Pero hindi naman context po yung Mother of God mo Pero yung salitang God, applicable po yun sa tatlo. Kaya kung makikita mo na God na yan po ay depende sa context. Yung Mother of God mo, wala naman yan sa Bible. Kailangan mong context Malinaw kasi sa Bible yung context. Next question. Next question. So malinaw, pag God, hindi automatically na agad sa tatlong persona. Yes or no? Yes, depende po sa context nga. Pero yung sinabi ni Elizabeth, tumutukoy talaga yon specifically kay Jesus Christ. Yung ginagamit mong Lord God na sinabi ni Zacarias, tumutukoy yun sa iisang tunay na Diyos na triune God. So hindi po yun, hindi mo yun masabing hindi applicable. Applicable po yung God sa tatlong persona. Next question, bro. Okay, next question ko, dahil para sa iyo, hindi pwedeng tutuluhan ng Mother of God, no? Question ko, Pastor Ian, isa sa teaching ng Bible, tayo, mga mananampalataya, kapag kinalulugdan tayo ng Diyos, tinawag tayo na friend of God. Question, can you be a friend of God without being a God? Yes or no? Pwede. Yes. Pwede. Yes. Friend of God Friend of God tayo. Thank you. Okay, so kung tinatawag tayong friend of God, in fact, tinawag talaga dyan, specifically si Abraham, tinawag na friend of God. Again, pagka God po na tumutukoy sa Old Testament, lalo na po sa context, tumutukoy po yan sa tatlong persona, triune God yan. Next question. Next Next question. question. Can you be a son of God without being a God? Ano yun? Can you be a son of God without being a God? Okay, ako ang tinutukoy mo, yes. Kasi ako po ay child of God or sons of God, John 1:12, yes. Pero hindi po tumutukoy again. Yung God po doon ay tumutukoy pa rin yan, applicable pa rin sa tatlong persona. Okay, kung puro pala pwede yung mga phrasing na yan, then bakit para sa iyo mahirap
bigyan ng title ng Mother of God si Mother Mary, parehas lang naman yan sa God's friend or Son of God. Yung pagiging Mother of God, parehas lang yan. Without the origin of being God. Pakisagot. Okay. Hindi po parehas kasi po yung mother nga, ang ibig sabihin doon, source, origin, ano pa yung mga mother na yan, hindi po pwede yun. Paano maging mother o origin o source si Maria sa Diyos? Bakit kung friend, okay lang. Kung son o child, okay lang. Next question, Pero yung source, Next source question, ng bro. Diyos. So, pag friend of God pala, understandable na siya na not source of origin. Yes or no? Yes, kasi nga friend hindi naman yan source at origin. Ang mother at saka father talaga, source at origin po yun. Okay. Originator, source, tapos sustainer. Sustainer po yun, ina natin, sustainer natin. Hindi po parehas yan. Next question. So, ang Son of God, pwede rin siyang intindihin natin na not source of origin. Son of God. Okay. Yes, hindi po. Dahil po yung pong Son of God. Okay? So yung Son of God, paano magiging origin po yung Son? Oh. Ang ibig sabihin ng Son, siya yung pinanganak. Yung origin, yung naging origin, yung God. Pero yung mother talaga at father, yun yung source, originator, sustainer. Hindi pwede yun. Yes, kasi Next ang question. tinutukoy ko na origin dito, yun mang essence, no? So, bakit mahirap sa yung unawain na yung Mother of God, hindi naman siya pumapatungkol sa origin as essence? Pastor Ian, bakit mahirap sa'yo yan intindihin? Talagang mahirap at saka nakakalito yon. Bakit? Kasi nga, ang mother mismo, source at origin ang ibig sabihin doon, sustainer. Paano maging source sustainer yung isang tao sa Diyos? Yung Diyos divine yun Tapos maging origin si Maria at maging sustainer at saka source, pambihira. Blasphemy. Next Question. So, para sa iyo mali yung Mother of God pero mas ang angkop sa kanya ang surrogate mother. Tama ba? No, hindi po ganun yung pagkasabi. Mr. Moderator, clarification mo na. Ano yung objection, bro? Sinabi niya, sinabi niya yun, Mr. Moderator, na mas akma yung surrogate mother May counter ka, bro? Pastor Sumasagot Ian? ako sa kanyang tanong, moderator. Nag-o-object siya, sige. ayaw niya ng sagot ko. Pero wala Okay. akong rules Di, na clarification dapat. yun. Hindi ko object sa clarification. Sinagot ko po, moderator, sinagot ko. Okay, bilang moderator's time, pakituloy na ang question mo, bro, at kung iyon man ay kontra sa sinabi mo kanina, bala ng moderator ay mga manonood sa magde-decide niyan, bro. Sige, continue yung question, bro. Answer o question? Yung sagot mo. Continue yung sagot mo. Meron ka pang 15 seconds. Okay, ang pangyayari, yes, surrogate mother, hindi yung titulo. Kasi ang kanina kasi sinabi ko, yung pangyayari na ginamit lamang si Maria, surrogate, pero hindi titulo. Huwag nating tituluhan na surrogate mother. Ang ibig sabihin doon, yung pagka-mother, ang meaning, kahulugan ng Next mother. question, bro. Next question. Huwag daw tutuluhan, ikaw nagsabi ng surrogate mother Okay, so, question ko, pag surrogate mother, need ba ng sperm ng lalaki, yes or no? Yes, yung lalaki at saka babae na sperm, kailangan yon na hindi naman egg ng babaeng naging nag-bear o kaya nagbuntis. Iba po yung kanyang yung babae at saka lalaking sperm ng ibang parents, yun po yung ilalagay sa kanyang womb, hindi sa kanya yun. Parents talaga yun, egg at saka sperm sa ibang Next question. Okay. So, si Panginoong Kristo, paano siya nabuo? By sperm or by Holy Spirit? by the Holy Spirit. Hindi kailangan ng sperm. Kaya nga gawa 'yun ng Diyos, hindi gawa ni Maria. Kaya dapat na inyong pong i-elevate ang Diyos, hindi si Maria. Walang kinalaman si Maria diyan sa kanyang pagkabuntis. Birhin nga That's all miracle and God is to be praised, not Mary. Next question. So sa Next question. paghalintulan mo sa surrogate, maklaro na malaking mali. Kasi hindi pala kinakailangan ng sperm Ang surrogate, hindi mo man magagawa yan without the sperm. Yes or no? Hindi po mali yun. Kasi po, yung kinapagkakailangan, yung pagbuo, hindi po yung paggamit. Ang surrogate kasi ginamit lamang yung kanyang womb, pero hindi po
pagbuo. Ang pagbuo, kailangan. Pero kay Jesus Christ, pagbuo, hindi naman yun eh. Kung di ang paggamit kay Maria. Yung paggamit kay Maria, hindi po magiging source siya o walang egg kailangan. Hindi kailangan. Next question, bro. Okay, Next next question. So dito tayo sa Mother of my Lord kasi inulit mo itong banggitin, pinakauna mo itong sinabi, Mother of my Lord. So dito sa Lucas 1:43, ulitin ko, yung Mother of my Lord, tumutukoy sa Diyos o hindi tumutukoy sa Diyos? Hindi po. Tumutukoy Hindi. po kay Jesus Christ. Kasi pagka sinasabi mong tumutukoy sa Diyos, yan po ang triune God. Pero pagka tumutukoy kay Jesus Christ, isang persona lang pinag-uusapan. At yan po, dyan, tumutukoy dyan kay Kristo Jesus na pangalawang persona, hindi kasali po ang Father and the Holy Spirit. Next question, bro. So, sa mga Hudyo, pag sinabing Lord, God nila yan. O Lord, my God, Psalm 35:24. Sa ngayon ka ba na yung Lord is God nila? Ay, sangayon po ako dyan sa Psalm. Ay, teka muna. Teka, pause na time, pause na time. Ano, tawa-tawa dyan. Natawa lang ako. Sorry, Ayun nga. Bro sorry. Jenry, patapusin mo muna yung, Sorry. i-restart ko yung 20 seconds mo, bro. Ibigyan kita ng extra time. I-restart ko yung 20 seconds. Sige, bro. The Lord God in the Old Testament, especially in the book of Psalm, tumutukoy po yan sa triune God. Wag mong sabihin yung Lucas, kasi yung Lucas, malinaw po doon na hindi mo ba napansin yung capital L-O-R-D sa awit? Lord God, capital L-O-R-D po yun. Tumutukoy sa iisang tunay na Diyos. Next question, bro. Next question. Isa pa sa Psalm 18:2 pa rin. Sa ngayon ka ba dito na yung the Lord nila is yung rock nila at my God nila? Sa ngayon ka dyan, yes or no? Ang ayon nga, kasi tumutukoy sa iisang tunay na Diyos yan. Hindi yan tumutukoy kay Kristo lamang. Tumutukoy po yan sa iisang tunay na Diyos. Trinitarian tayo, kaibigan. Next Okay. question. So, sa ngayon nga kay St. Paul na yung the rock na sinasabi nilang my rock and my God is Christ. Yes or no? Yes, yung Ah. 1 Corinthians chapter 4 na tumutukoy sa Deuteronomy na yung rock doon, tumutukoy kay Kristo. Walang problema doon. Pero pagka sasabihin mong Lord God, tumutukoy po yan sa iisang tunay na Diyos na tatlong persona, Trinitarian tayo. Pero yung rock dyan na follow them, yun po yung tumutukoy kay Kristo. Palinaw naman doon. Okay, so Next question. malino no, affirmatively yung my Lord puro ka affirm. My Lord, my rock, my God is Christ. So ngayon, sa ngayon ka na ba na yung my Lord na sinabi ni Elizabeth, ni Saint Elizabeth is tumutukoy sa kanyang God, my Lord, my God. Yes or no? No nga, kasi nga ang tumutukoy doon kay second person na si Jesus Christ. Ikaw nga tong sinasabi mo na yung Mother of God tumutukoy kay Jesus Christ eh. Tapos iisali mo yung ama at saka ano? Ikaw nga tong tumutukoy nga yung Mother of God, tumutukoy nga kay Jesus Christ. Ang sagot ko Jesus Christ eh. Next Ayaw question, bro. mo Next tanggapin. question. Last question. Objection, marami. Last question, ha? Okay. Sige, last Last question. question na. Sige, last question na lang. Ano ba yung sinabi mo dito? Ang pinanganak ay human nature. Tama ba yung narinig ko? Ang pinanganak ay human nature? Okay. Hindi po. Hindi po yun ang sinabi ko po. Kung yung origin o kaya yung umiiral doon po sa pagpanganak ni Maria, yung human nature, yes. Pero hindi po yung origin o yung umiiral, yung pagka-God ni Jesus Christ. Ayan, time. Time na. Ayan, maraming salamat at ang ganda ng tanungan. Actually, nag-i-enjoy lahat ng mga tao. Oo. Ayan. Okay. At salamat sa inyong dalawa. Maayos ang debate. Medyo nagkainitan lang ng konti pero hindi po yun bilang magkaaway. Normally po ang conclusion is 5 minutes at mag-uumpisa lagi ang negative side po. So, Pastor Rian, kung ready ka na sa conclusion mo, 5 minutes. Okay, yes. Ready na po, Mr. Moderator. Okay. Alright, so una sa lahat po mga kapatid, malinaw po tumutukoy po yung Lucas, Mother of my Lord, tumutukoy po kay Jesus Christ. That is the Lord Jesus Christ. So hindi po yan tumutukoy sa isang tunay na Diyos ng Old Testament na Father, Son, and Holy Spirit.
Kasi nga, yun na po ang ipinanganak. Yun po ang kanilang turo, Mother of God, si Jesus Christ lang daw, hindi raw yung Father at saka Son. So hindi po issue dito kung si Kristo ba ay Diyos o hindi. Hindi po. Ang issue dito, bigyan nyo kami ng kahulugan sa salitang Mother. Kasi yung salitang Mother na ating pong binasa yung kahulugan, hindi nga magiging hindi nga magiging akma doon. Tinanong kita, John 1:1, God na po dito ang Logos. Akma ba dito yung Mother of God? Sabi niya, hindi pa. Di lalo na po yung mga binabasa mo sa Old Testament. Kasi parte pa sa Old Testament yung John 1:1 eh. Ha? Saan pa naging Mother of God yung titulo na yan? Doon pa sa John 14. Bakit mo babasahin sa akin yung mga Old Testament? Pambihira ka naman. Kaya nga nakakalito itong aral na Mother of God kasi Mary is Mother of Jesus. Pagka Mother of God, the word God, applicable po yun sa kanyang divine person. Divine nature. Yung divine nature, meron po yung isa pang nature which is the human nature. So ngayon, kung atin pong titignan kung saan po talaga nagsimulang umiiral po yung human nature, saan? Di doon sa pagpanganak, ang bihira. Doon pa sa pag-conceive. Bakit? Kasi hindi po naging source, origin, at saka sustainer si Maria ng Diyos. Tapos sinabi pa niya, friend of God. Wala namang problema, friend of God. Ang linaw-linaw, friend of God, child of God, sons of God. Walang problema yun. Pero pagka sasabihin mong mother o kaya father, father of God, mas lalo na. Lalo na po yung Mother of God. Kung ilalagay natin yung source, source of God. Kaya mo yun, tanggapin na si Maria, source of God. Sustainer. Kasi papalitan lang natin salitang mother. Sustainer. So Mary, the sustainer of God. Pambihira. Napakalakang blasphemy yun. Ano pa? Origin. Mary is the origin of God. Kita mo yan? Kaya nga hindi nga po pwede. Hindi po pwede. Mary is the mother of Jesus, walang problema. Blessed si Mary, walang problema po yun. Nasa Biblia po yun. Pero pagka mother of God, wala. Tinatanong ka, mother of my Lord. Merong dalawang Lord yan po sa awit. Bakit hindi dapat hindi mo sabihin, both? Saan ba dito? Alin ba ditong Lord tumutukoy kay Jesus Christ? Itong pangalawa. Bakit may isang Lord dyan na capital L-O-R-D? Ayan, tumutukoy pala yun sa Diyos. Kaya next time, mag-aral ka muna ng function. Hindi mo nalaman po yung function ng word na God. So sa Jesus is God, yung function doon ay qualitative po yun. Adjective po, tumutukoy po yun about kay Jesus Christ ng essence niya ay Diyos. Pero dapat Jesus is God and man. Jesus is God and man. Pero yung tinasabi mong Mother of God, yun po'y definite yun. Definite yun. Huwag mong sabihin na depende sa context. Binasa mo nga ito. Ang context natin, Mother of God. Ang context natin, Jesus is God. Magkaiba po yun. Okay, mag-aral kayo ng that is, tinatawag po yan sa theological term na predicate nominative. Okay? Brother John Ray, mag-aral ka ng predicate nominative. Meron yan dito. Hindi lang masyadong malinaw eh. So, sa predicate nominative, magkaiba po yon. At yung John 1:1, isa lamang po dyan, yung tinatawag nating definite. Yung ton theon, yun po yung definite. Yung theos doon, na kay theos and hologos, yan po ay qualitative. It's not definite kasi pag tawagin mong definite, tama pala yung translation ng Jehovah's Witnesses. Definite. Hindi rin po yun indefinite. Indefinite yung Jehovah's Witness. Hindi rin po yun definite kasi magiging marami ang Diyos yun kung ganon. Kaya qualitative talaga yon ayon kay Daniel Wallace at iba pang mga scholars na kahit na Roman Catholic walang sasang-ayon sa iyo, Bro John Ray, na yung kay theos and hologos ay definite yun. Wala. Jehovah's Witness lamang po ang sang-ayon sa iyo doon. Trinitarian ka pa naman. So kayo mga kapatid, mga kaibigan, Mary is the mother of Jesus, that is correct. Pero Mary, the mother of God, yung God na yon, termino yon na divine, hindi naging mother si Mary doon. Human nature po siya naging mother. Okay? So maraming salamat po and sana meron kayong natutunan ganda. Maraming salamat po. Ayan, ganda. Yan ang conclusion para sa negative at diretso na tayo kay Bro John Ray para sa iyong conclusion, affirmative ng
Mary is the mother of God. Pwede nga bro? Yes, Mr. Moderator. Alright mga kapatid, no? So si Pastor Ian na ano ko na malayan ko parang membro yata ng 6 bomb to, laban-laban bawi-bawi. No. Actually deny lang siya ng deny. Deny lang siya ng deny, pero yung deny niya wala namang basihan yung pagdi-deny niya eh. No? Dahil lang ang mga reason niya hindi yan nanggaling ang origin sa kay Mother Mary. Kaya nga kita binigyan ng analogical question eh. Can you be a friend of God without being a origin as God? Sagot ka, yes. Pwede naman pala yun eh. Kasi titulo lang naman yun. Can you be a son of God without being origin? Being God? Origin being God? Pwede din daw. Bakit mahirap sa yung unawain yung Mother of God na wala siyang originality galing sa esensya ng Diyos? Kininungan ng simbahan eh. Mother of God siya dahil una, ang kanyang ipinaglihi, ipinagbuntis ay Diyos. The second person. Nakakatawa siya kasi atakihin niya, God, Trinity yan, Trinity. Pero pag tanungin natin, pag sa Bible ba yung God, automatic yan, Trinity? Hindi din daw. Hindi naman din pala. Ano ka, one-sided ka, pag dinatanong ka, doon ka magpapaliwanag na okay lang, pero pag umatake ka na, hindi mo sinasali yung pwede sa'yo, yung lang hindi mga pwede ang binabanatan mo. Surrogate mother daw, sinabi niya kaganina eh. Mas angkop yung surrogate mother, yung tanungin natin. So, para mas angkop pala yung surrogate mother, hindi daw niya sinabi. Sinabi mo yun. O ba, bantayan mo na yung mga pinagsasabi mo. O. At, mga kapatid, sa kanya, masyado siyang sa word na mother, yun ang nabantayan ko. No? Dapat ibigay niya yung meaning na mother. Hindi ka pwedeng maging mother kung hindi daw tama yung definition ng mga definition niya, kasi yung definition lang sa dictionary, hindi naman natin pinamamalian yun. Pero iba po ang biblical language, pastorian. Halimbawa si Eve, na tinawag siyang mother of all living. O hindi ba siya pwede maging mother of all living dahil hindi tayo mula talaga mismo sa kanya, biologically? Wala. Pagdating sa biblical language, wala ka. Genesis 3:20, and Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. So hindi siya pwede maging mother of all living kasi hindi naman tayo talaga mga anak ni Eva biologically eh. Yan ang yan ang mga argumento mo eh. Yan ang mga argumento mo. Mag-aaral ka ng biblical language. Puro ka theology nyo yun eh. Hindi naman namin theology yun. Minapangaral niya sa atin ang theology natin. Ang theology nila. Pagdating sa salitang God, sa teaching ng simbahan, either tumutukoy sa person, tumutukoy sa nature, even in the Bible. Kaya sa Bible ba tinatawag, God died. Anong tinutukuyan niya ng person? Sa kabila naman, God cannot die. 1 Timothy 1:17, walang kamatayan ng Diyos. Tumutukoy sa kanyang nature yun. Dalawang paggamit niya ni. Kaya nga palagi kong nililinaw, pag nagtatanong ka yung God, saan ka ba nagtatanong? Diyan sa praising the Mother of God? Para masagot kita ng diretso na sa teaching ng simbahan, yung Mother of God tumutukoy sa second divine person. Napakalinaw ng teaching ng simbahan eh. Babalikan natin. No, kasi hindi naman siya, hindi talaga siya naka-negate. Actually, puro siya affirm. Pero pagdating sa Mother of God, doon na siya magno. Ang mga biblical writer, pag sinabing Lord, my God yan. Affirm nga siya eh. Lord, my God, my God, my God. Pero pagdating na sa mga Baptist, ano yung Lord? God ba yun? No. mas ano pa to eh. Nagpapakilala pa naman itong mga Baptist na may mga Holy Spirit. At tingnan natin ang Luke 1:43, balikan natin to. Kasi ang nagsalita nito, puspos ng Holy Spirit. Natin Luke 1:43 mga kapatid, puspos ng Holy Spirit eh. Nasaan na ba yung Luke? Di ko na nakita. Ayan.
Tingnan natin na si Saint Elizabeth. Puspos ng Holy Spirit. Umpisahan natin sa 41. And it became to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Tapos sa 43, and whence this is to me that the mother of my Lord should come to me. Mother of my Lord, sabi sa Old Testament, pag sinabing my Lord, my God, yan. Okay, time tayo. Salamat, Salamat. Mr. Moderator.